Praise the Lord. Hallelujah. Akala ko baka hindi ako. Hallelujah. Let's pray. Oh yes, Lord, we thank you for this wonderful moment that you have given to each one of us. We thank you, Lord, because we know that you are going to do something in our lives, oh God, as we sit at your feet. Lord, hindi po sayang ang aming pagdalo, hindi po sayang ang oras na ito, Panginoon. But Lord, we know, oh God, that we will come out of this place new, oh Lord, renewed, strengthened, comforted, oh God. Father, we thank you. We just commit everything unto thy hands. Even myself, Lord, Apo, aramatid lang siya as instrument mo, O Lord. It's not my words, but your words, Lord. It's not my for my glory, but for your glory alone, O God. Lord, decrease me and let you increase in my standing here in the pulpit, O Lord. Father, we thank you so much. Quicken our hearts and mind, Lord, with the power of your Holy Ghost. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon. Amen. So, hindi tayo na-inform, may mga nakalayang PDL ngayon. Ano kung BGMP kayo? Hallelujah. Sorry na pag nakakakita na ako ng yellow. Sorry na nakakagad kasi. Ayan. May mga nakalaya naman pala. Dito na sila sa atin. O, sabi ng kinanta natin kanina, malaya tayong magpuri. Amen. Pero may isang bagay na hindi tayo malaya ngayong hapon na ito. Malayang matulog, hindi po pwede. Amen. Hindi ka malayang matulog ngayong hapon. Okay? Dahil makikinig po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Praise God. Dahil, you know, dito sa church minsan, when it rains, it pours. Kung darating ang tinapay, daming tinapay. Kung wala naman, wala naman. Kaya minsan kapag madaming provision, yung mga medyo hindi kasarapan, o kung may mga ordinary, anong tawag nito? Isinasantabi namin. Kasi siyempre may choice ka. Pipiliin mo yung masarap, pipiliin mo yung malapit nang mag-expire, pipiliin mo yung mahal. Pero kung famine na, ayan, kukunin mo na yung hindi mo masarap na itago mo. Kasi wala ka nang kakainin. And you know, that is the situation here. Sometimes kaya natatawa kami minsan. Kasi kung darating ang tinapay, ang daming tinapay. Pero may mga araw naman na walang tinapay. Pero praise the Lord. At ang pag-uusapan natin sa hapong ito ay before pala na pupunta tayo sa message, our brethren in Taiwan are extending their regards and gratefulness, gratitude to each and every one of us here in Hong Kong. Thank you daw sa mga prayers ninyo dahil naabot nila ang 30 years sa Taiwan. Amen? So, nung napunta po kami doon, nakilala po namin yung mga artista. Kapag sinabing artista, hindi celebrity. Mga illegal. Yung mga walang papel, ballpen lang ang dala. Kaya yun. But we thank the Lord, no matter na ganun yung kanilang situation doon, na anytime pwede silang pauwiin, anytime may pwedeng magsumbong sa kanila. Because you know, ang pagsusumbong ng isang illegal ay business doon. May patong ka, may presyo ka. Kapag isinumbong ka, may pera siya. Amen? Pero for 30 years of God's sustenance and covering, God is taking full control of the mouth of the people na may alam na sila ay mga illegal. Amen? That's why our brethren there are living in miracle. Kasi, you do not know. Nag-aakay sila, nag-i-evangelize sila. Mali mo yung na-evangelize nila, taga-sumbong pa na. Pero nung pumasok, hindi makapagsumbong kasi tinatalian ni Lord yung dila niya para hindi makapagsumbong. Kasi malaki din na ang makukuha niya na pera. Sa dami ba naman ng mga artista sa loob ng church natin. Pero salamat sa Panginoon because it is God's work. That's why nakapagtagal sila for 30 years and they are counting. And they are growing. Mas dumarami na ang mga outreaches nila. Okay? May provision din ng Panginoon, kagaya ng pag-provide sa atin ng Panginoon ng J Ministry. You know, this J Ministry is a miracle as our bishop always tell us na, you know, milagro that we have this J Ministry. How many big ministries, great ministry, mega.
churches we have in the Philippines, pero sa Free Believers talaga, na mga simpleng people, simpleng tao, simpleng church, ipinagkatiwala ng Panginoon ang jail na ito. And you know, you are aware that we are providing computers, speakers, and ano-ano pang mga kailangan nila. Kaya ang budget ko ng isang BGMP is pumapatak na 50,000, 50,000. And imagine 217 jails na sinusuportahan natin. It's a miracle where nasaan nang gagaling sa kamay ng Panginoon. Amen? At salamat sa mga nakikipagparte, hindi lang sa panalangin, kundi pati na rin sa inyong mga pledges and inyong mga financial support. You know, akala natin sa jail ministry, we are ministering to the people only. We are not only ministering to the inmates, we are ministering to the officers. Kasi nung nagpunta kami ng face-to-face, they will not let the PDLs na sila lang ang nandoon sa hall. The officers need to surround them. So hanggang matapos ang Bible study, nandun ang officer. Hallelujah. Hindi naman bingi yung officer. Kaya meron siyang napapakinggan. And you know, nung pumunta kami, narespeto na. Sobra yung pag-acknowledge nila sa atin. And we give the glory to God. It's not us, it's not the Free Believers, but it is God working through us. Amen? Kaya yan po, kaya nagre-report din sila sa kanilang mga higher-ups kung ano. Kaya tinatanong nila, Pastora, sino po yung preacher? Pastora, ano na pala yung title mo dyan? Nilalagay nila sa Zoom. Kasi i-report nila yan sa higher-up, doon sa mas mataas na mga officers nila. Amen? Kaya na parang domino effect po ang ating jail ministry. And there's one thing na nakita namin na gamit ng ministry natin na ito because we have a sister in Canada. 30 years, I think, na hindi niya nakita yung father niya. She is one of the team. Kasama namin na nag-minister, nag-MC, nag-team leader, nag-project sa team. And for 30 years na hindi niya nakita yung father niya. Strange siya sa kanyang sariling father. She has a step-father. Pero sa kanyang biological father, wala siyang alam. And only to find out that one of the BGMPs na pinag-ministeran namin, nandun pala yung tatay niya. So, it's not only ministering to them, but God is trying to use this ministry to reconcile people. Amen? Talagang malawak po ang sakop ng ministry natin na ito. So, thank the Lord, naalala ko lang may naka-yellow kasi. Basta yellow, jail kasi yun eh. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! So, God be glorified. Amen? Habang lumalaki ang trabaho ng Panginoon, mas lalo sana tayong nagbabow down sa ating Panginoon. Just like the bamboo, right? Habang tumataas yung bamboo, the more na nagbe-bend down. Have you seen that bamboo? Diba, the more na tumatangkad siya, doon naman siya yumuyuko. So, ibig sabihin, the more na tumataas ang naaabot ng ministry natin as a church or ministry natin as an individual or as a local church, mas lalo pa sana tayo magpapakumbaba sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, God is great. So, thank you sa inyong mga panalangin and it was a victorious anniversary in Taiwan. Ang ginagawa din ng Panginoon doon is God brought young farmers. Tinawag nila yung kanilang team na young farmers. The Philippines is sending mga farmers na mag-study doon, mag-training sa Taiwan. And it just so happened na yung isang anak ng ating pastor, si Pastor Timothy Inubo. Yung isang anak niya is one of them. So, siya, inakay na yung mga kasamahan niya dahil wala naman silang pwedeng mapuntahan kasi they were just given meager allowance na it's not enough na kwan. So, at least inakay na yung kanyang mga kasamahan doon na sila pinapakain ng church natin sa Taichung. Yan, mga young farmers, kaya dumami sila doon, pinapakain, sinusuportahan, spiritually na pinapakain. So, ngayon, isa na yun na parang cycle ulit. Kasi uuwi na naman itong batch na ito, uuwi sila this June. And ang napakaganda, nag-BBC sila. So, hindi lang farming na literal na farming ang kanilang napag-aralan, pero farming in the Word of God.
Amen. So, isa po sila, some of them, nag-graduate po sila sa DTC natin doon. And hopefully, marami din sa kanila yung mga kapapasok lang ulit. Kasi another batch na naman ang pumasok. And of course, kapag ganito, referral. Kaya parang meron na tayo ulit connection sa bawat isa. So you see how God good is in our life. Amen? Ang church natin, maraming flaws. Maraming mga kakulangan kasi hindi naman po tayo perfect. Amen? We are governed by people na pinili ng Panginoon. We are all imperfect. Nobody is perfect. But God had chose us to display all these things for the glory of His name. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya may mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, pero it's not a license for us to despise, or it's not a license for us to leave our spiritual family. Amen. Okay, so pupunta na po tayo sa topic natin this afternoon. Bakit nabanggit ko ang famine kanina? Kasi ang pag-aaralan natin ngayon is famine din. Pero terrifying famine. Dreadful famine. Nakakatakot na tagtuyot or nakakatakot na taggutom. Ay sus, paano na tayo niya? Kung taggutom kami, okay pa kami. Kaya ko lang sa inyong mga kayo. Yun ang bentahin natin eh. Kami medyo mga siguro ilang taon din ang pero ewan ko lang kayong mga payat. Hanggang kayo tatagal. Joke lang naman yun. Pero may benefit, Pero paano ba ang terrifying famine na ito? Nakakatakot talaga. Ang famine in the world, pag sinabi na magkakaroon ng taggutom o tagtuyot, just like in Africa, di ba? Yun kasi ang parang impression, yun ang world perception na, sa Africa, nagugutom sila, nakahiga lang sila sa lupa, walang bahay, walang ganito. So parang nakakaawa, nakakatakot na ma-experience ng mga isa. At nakakatakot naman talaga kung walang pagkain at walang tubig. But meron pang mas nakakatakot na klase ng famine. Amen? So, this terrifying famine, ano ba ito? In Amos chapter 8, verse 11 to 13. In the book of Amos chapter 8, verse 11 to 13, ano ang sabi niya dyan? The days are coming, declares the sovereign Lord. Okay? The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land. Not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Ang famine na nakakatakot na ito, na mas nakakatakot kaysa famine ng pagkain at famine ng tubig, is the famine of hearing the words of the Lord. Yan po ang sabi niya dyan. At let's see the next verse, please. People will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. And next verse, in that day, the lovely young women and the strong young men will faint because of thirst. Dahil uhaw na uhaw sila sa salita ng Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon, they will faint. Mawawalan sila ng malay, sabi ng salita ng Diyos. So, what is this about? You know, when I became a believer, kung mababasa ako ng Bible ko, syempre sasabihin kasi ng preacher, basa kayo ng Bible nyo, magbasa kayo ng Bible nyo. As a young believer, sige, tungkal bilhin, di ba? That's why whenever I hold my Bible, kung saan pumasok yung mga daliri ko, yun ang starting point. At kung kinabukasan ulit, kung saan na naman pumasok yung daliri ko, yun na naman. Kaya magulo, walang consistency. Kung saan-saan dumadapo yung daliri ko, doon ako nagsisimula. So, hindi ko nakukuha yung kabuuan ng nangyayari sa loob ng Bible. And ang lagi kong nababasa, God poured out His wrath and He destroyed His people. And the Lord was angry and He cursed the land. Yung mga ganon ang nababasa ko. So, there was a question in my mind na, bakit? God is good, di ba? Napakabuti naman ng Panginoon. Bakit niya sinisira o bakit niya pinapatay o bakit niya pinaparusahan ang mga tao? Yan yung question ko kasi nga wala akong whole idea kung ano ba ang pangyayari sa loob ng Bible. Kasi bata-bata pa ako spiritually. And so when I started reading the Bible, ay ganun pala, kaya pala yung mga nababasa
nabasa ko sa kalagitnaan ng Bible ay yung galit na ng Panginoon. It's because paulit-ulit na nagkakasala ang tao. They sin, they repent, they sin again and they repent and sin and repent. It is a cycle, repetitive cycle na nagkakasala, magsisisi. Nagkakasala ulit, magsisisi. Ganun at ganun. Hanggang sa talagang na, di ba? Tayo din naman. Di ba? Mamina nung maglas lugti may sa akadwang. Promise bayaran kayo dito sa balo. Tapos pagdating ng sa balo, wala na naman. Sa next Saturday, promise. Sa next Saturday na naman, siningil mo, sa next ulit, promise. Ay, gubat. Gera ah. Amen? Talaga ah, kasi paulit-ulit kang pinangakuan. And it's our right kung gano'n na may karapatan tayong magalit. So, lalong-lalo na ang Panginoon. God is not a man. Amen? Kaya ginagalit ng mga tao ang ating Panginoon by their sins, by their disobedience. Kaya nung umabot na sa puntong ito, sabi ng Panginoon, paulit-ulit kayong nagkakasala. I will not only send famine from food and water, but I will send another famine, very terrifying kind of famine, and that famine is the famine from hearing the word of the Lord. Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, wala nang salita. Hindi nila mapapakinggan ang salita ng Panginoon. Do you know that the book of Malachi is the book of remembrance? Why? Kasi umabot sa punto that God became silent. Naging tahimik ang Panginoon dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng tao, si Mardon niya ako Diyos na magsalit. And yung mga nanay natin, di ba? Ngayon nanay na din kayo. Natatandaan ko nung mga bata-bata pa tayo. Kapag ngak-ngak ng ngak-ngak yung nanay mo, paulit-ulit kang pinapagalitan, maghugas kayo, magwalis kayo, walang gumagawa. Kapag tumahimik, maghanda ka. Bulikan yan. Yes! Di ba? True ba? Na kapag tumahimik ang nanay na nangiwat, kapag tumahimik yan, may binabalak. Maghanda ka talaga. Kapag tumahimik na ang nanay mo, maghanda ka. Talagang sawang-sawa na siya. Konting kanti na lang, puputok na yan. Kaya, ganun ang nangyari in the book of Malachi, God became silent. That's why the people said, oh, bakit na hindi na nagsasalita ang Panginoon? Why is God not talking anymore? Bakit hindi na nagagalit si Lord? Nagkakasala na tayo, ginagawa na natin ang sarili natin kalooban. Pero bakit walang reaction si Lord? Noong comment si leader sa aking post, pero bakit ngayon wala nang likes, wala nang angry face? Ano ba? Wala nang ganun na emoji. Bakit kaya? Ay, maghanda ka na mamit mo ang leader mo. Kasi punong-puno na siya. And that was the time that God said, kaya pala, hindi na nila naririnig ang Panginoon. Because they were already cut off because of their disobedience. That's why, nakita ng Panginoon that the people were seeking Him. That's why He spoke for the last time again. Sabi niya, I, the Lord, did not change. I, the Lord, did not change. Hindi ako nagbago. But kayo ang lumayo sa akin. Lumayo kayo sa akin. Iniwanan ninyo ako. Tumalikod kayo sa akin. Now return to me so that I will return to you. Amen? Yan yung binabasa natin doon sa Malachi. Amen? O sige, hindi ko nababanggitin mo na yung tithes doon. Kasi nakatingin na kayo, alam ko na ang next pastor. Malachi 3. Hindi mo na. I-push natin sa last few. Okay, so ganyan. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga tao, pag pinag-aaralan natin, buhay ito ng mga tao in the past. But you know, it's happening today. We are duplicating yung mga nangyayari noon. Pero binigay na ng Panginoon ang kanyang salita so that we will not duplicate that sin. So that we will not duplicate the disobedience of the people of long ago. We have the chance na baguhin ang path natin. Amen? Hallelujah. So yan po, sabi niya dito, oh, there will be famine.
Famine not of food and water, but famine from hearing the word of the Lord. And you know, ang gusto ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya, it's in 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18. Nasabi ng Panginoon doon that He wants us all to grow in the knowledge of Him. Gusto ng Panginoon na tayo po ay lumago sa ating pagkakakilala sa ating Panginoon. The previous verse is, let's start sa 17. Sabi na dito, Okay, 17. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. You know, our position is secure in Christ. Amen? Our position is secure, nakasigurado tayo sa position natin sa Panginoon as long as we are obeying and we are heeding the Word of God. Amen? But we are not teaching eternal security, We are not teaching eternal security doctrine. What is eternal security doctrine? Ito po yung katuruan na once saved, always saved. Amen? Na once na naligtas ka na, nakakilala ka ng sa Panginoon noon, ay kahit tumambling-tambling ka ulit sa kaputikan ng kasalanan, okay, maliligtas ka pa rin. Kasi tinanggap mo na si Lord. We are not teaching this kind of security. But our security na sinasabi ko ng ating binasa is our security position natin sa ating Panginoon by faith. Amen? Sa ating pagsisilbi, sa pamamagitan ng ating pagsisilbi at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Pero sabi niya, be careful that you will not be carried away sa mga nangyayari dito sa mundong ito. That's why napakaganda ng lesson natin kahapon, broken walls. Anong wall mo ang broken na pumapasok ang demonyo at nabanggit ang mga K-dramas, karting, kardo, ay batang kaya ako, madam. Kardo. Yan, mga pinapanood na, aadik tayo, Instead na mag-devotion or instead na magbasa ng Bible, tama yun. You know, when you become addicted, talagang nandun. But you know, we can manage and we can overcome. There's nothing impossible with God. Huwag mong sabihin, nahigat kami kasi addict. Hindi. Kung talagang gustuhin mo, kaya mo. Amen? You know, akala ko okay lang yung paggamit-gat ko ng bigas. Akala ko normal. Until such a time na parang casually na naikwento ko na ako nga naggangat-gat ng bigas. Hindi ako pwedeng matulog na hindi naggangat-gat. Hindi pwedeng dumaan ang araw na hindi ko pinapasok yung kamay ko sa sa box. Hindi pwedeng dumaan ako doon na hindi, talagang ganun pa, makaila. Siguro kung yung tasa na maliliit, baka makalimang tasa ako sa isang araw. Akala ko normal. Until nasabi ni Bishop Richard, you need deliverance. Akala ko joke. Pero talagang pinag-pray na in Jesus' name. Hanggang talagang deliverance na talaga. Tapos nung umuwi na ako, syempre aware ako na it's a spirit and it's something na it's a kind of addiction. So I tried na, agka-utak ko mga kapos, pala, pinag-pray na ako, delivered na ako. Pero agkatayak may, that's why, doon ko napagtanto, addiction nga. Just like siguro sa mga naninigarilyo na mag-i-stop. Di ba kung nadakas na daag kakatay? Parang agbabasa lips da. It's because it's something na they are used doing it and then biglang i-stop nila. And so when I stop na mag-ngat-ngat ng bigas, kakatayak ngayon sa Bali, lalo na kung dadaanan ko yung kung saan yung bigasan na ako. Lakay na DJ, alam niyo yung nakakita ka ng mangga pero hindi mo makain? Yung ganun na feeling. So I know it was addiction. Nagpaiso, gaya. It was really an addiction. But then, I need to remind myself, pinanalangin ka na, delivered ka na. Lagi kong pinaparimain. And of course, kung magluluto ka, di ba, arasangan ka. Tapos biglang, niluluwa ko talaga. Niluluwa ko because I need,
panindigan na delivered na ako. Amen? At kung maaamoy ko yung, di ba, nagburot ni Jay, yung rice, maaamoy mo yung jaamot ni rice, nagburot, maaamoy mo yung scent ng rice. Ano nga, parang naglalaway talaga ako. Until na talagang pinanindigan ko na hindi na ako kakain ng raw na rice. Nakaya naman. Nakaya naman. Amen? So anything pwede nating paglabanan kahit ano pa mang mga addiction, ano pa mang mga bagay yan, even yung mga addiction na ginagawa natin with our five senses. Amen? So kayang-kaya natin because God wants us to grow in the knowledge of Him. And He doesn't want us to fall from our secure position. And in the next verse, sabi niya dito, ano ang sabi niya dyan? But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. God wants us to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. But if there will be famine in the hearing of the word of the Lord, there will be no growth. Kaya kahit na ganito ang plano ng Panginoon, sa bawat isa sa atin na tayo sana ay lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon. Pero kung may famine dahil hindi na, wala na, in-stop na ni Lord ang preaching of the Word of God dahil matitikas ang ulo ng mga tao. So, what will make them grow? We cannot grow without the Word of God. Amen? Kaya nga sabi niya doon sa Romans 10:18, that by hearing the message, faith comes. 10:17 pala. By hearing the message, faith comes. So if there will be famine in the hearing of the word of the Lord, there's no faith and there's no growth. And if there's no faith, there's no salvation. Connected lang lahat yan. Amen? So, kung gagalitin natin ang Panginoon at hindi, we are not going to heed His warnings hanggang sa umabot na ipapadala niya ang famine na ito na sinasabi niya, ay delikado tayo. That's why before pa na darating ang famine of the hearing of the word of the Lord, yun mapalad tayo dito sa Hong Kong. Mapalad tayo because every week ang day off ninyo. And you have the whole day to listen to the word of God. Other nations, once in 2 months, once in 6 months. Kaya ang ginagawa nila kapag anniversary, i-re-reserve nila kung iisa lang ang day off nila sa buong taon. I-re-reserve nila yung isa na yan para sa grand celebration ng anniversary nila. That is how thirsty they are of the fellowship. Pero tayo, aglaklakusanan. Pero sometimes hindi natin nabavalue. Amen? Hantayo nga nga mavalue iti opportunity ngayon ito ni Apo Diyos kada tayo. But it's time for us to rise up. Kaya yan, pinag-aralan natin, even worship, we need to excel even in worshiping the Lord para sa ganun, ma-maximize yung mga blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin. So, what are we going to do? Para hindi sa atin mapunta itong prophecy or warning ng Panginoon na famine in the hearing of the word of the Lord. Of course, first thing is, we need to seek the Lord. We need to seek the Lord. And seeking the Lord is not just seeking the Lord, na pumupunta tayo dito sa church, and then lalabas ulit, pupunta na naman sa next Sunday, lalabas na naman. Malalim po ang ibig sabihin at malawak po ang ibig sabihin na seeking the Lord. In Isaiah chapter 55 verse 6 to 7. Let's open in Isaiah chapter 55 verse 6 to 7. Sabi niya, seek the Lord while He may be found, and call on Him while He is near. Hanapin na natin ang Panginoon. Sumuko na tayo sa Panginoon habang meron pang pagkakataon, yan ang ibig sabihin yan. Habang may pagkakataon tayo na maglingkod, seek the Lord to serve the Lord. Seek the Lord to worship the Lord. Amen? Not seek the Lord to just come and sit at the presence of the Lord. Of course, we thank the Lord that we have this chance na umupo sa Kanyang paanan. But it's more than that ang ine-expect ng ating Panginoon. Amen? We need to seek the Lord while He may be found. Bakit? Because there may be yung sinasabi dito is there may be no chance. Opportunity knocks once. Diba? Ang opportunity ay dumarating lamang minsan lang. Amen? Kapag na-miss natin, wala na. At
Minsan, kapag namimiss natin yung opportunity, dumarating yung guilt feelings, di ba? That's why, buti na lang nadalaw ko muna si Pastor Rafael bago siya nalagutan ng hininga, bago kinuha ni Lord ang kanyang buhay. Ay at least nadalaw muna natin siya. We visited her, and then on that same day, tapos 4 o'clock kami umalis, by 6 o'clock nag-text sila na naghihingalo na siya. And there was an instance kasi na pumunta kami doon sa Rojas, Ramon Isabela, convention nila yun. And when you go to a convention, mayroong designated places ang bawat isa. For example, you are a delegate of Baguio, mayroong room for Baguio, room for Trinidad, room for hindi pwedeng, ay dito yung kaksinsin ko, ay dito yung best friend ko. Walang ganun. You are designated by area. Amen? Kaya gusto mong katabi katulog yun, hindi pwede. Kung saan, and sila ang magdi-decide. Amen? Even yung kung saan matutulog ang mga pastor, sila po ang magdi-decide. Even actually sa sasakyan. Hindi porke kasama ka, kaunong ka, nagpili ka pagtugawan. Hindi pwede. Hintayin mo na may kamada kayong lahat. Kung sinabing, Pastor Lourdes, mauna ka doon. Pastor Vilma, dito ka. Ikaw, Pastor Glenda, doon ka. Doon. Sundin mo, hindi pwedeng mag-mix up. Okay? Ganyan ka-organize ang natin sa Pilipinas. So, designated, by designation. And nung nagpunta kami doon, of course, sinalo namin kasi yung part ni Bishop Tatang because that was the time na na-dengue siya. So, sinalo namin ni Pastora Joanne yung part niya na main speaker sa Sunday celebration nila. So, we were housed sa ibang kwarto. And yung kwarto ko, meron akong kasama, good for 2 lang yung bed. And meron akong kasama doon. And dahil sa busyness, dahil abrupt na naipasa yung we are too busy making our outlines sa aming preaching, it was too late na nabasa yung text ni Pastor Rafael na, Pastor, pwede bang dyan muna ako matulog? Sabi niya, pero hindi ko nabasa, so hindi ako nakapag-reply. So, ibig sabihin, hindi siya nakitulog doon sa room na yun. And nung nalaman namin na naka-hospital siya, pero may guilt feelings on my part kasi sayang kung gabi niya nabasa. Pero hindi mo na maibabalik, tapos na yun. Okay? And so nung nandun na siya sa ospital, sabi ko, bukas ko na lang dadalawin. Sa next day na lang ako dadalaw. Pero parang sa mind ko ulit, bakit dalawin mo na habang iniisip mong dadalawin mo? Kasi baka kung itatantan mo na naman, another guilt feeling na naman kung just in case anong mangyayari. So I forced myself to go on that day. And doon na pala yung kung hindi ko siya dinalaw, hindi ko siya naabutan. That's why, nung nandun ako sa ospital, syempre, pinakalas na maaalis is hearing. So, she was lying sideward, anong fair, Glenda na ito pabigsa ka don't give up So, I spoke encouragement to her, and then, so we left. And 6 o'clock, sinabi nila na naghihingalo na. By 7 o'clock the following day, 7 a.m. the following day, wala na siya, kinuha na siya ni Lord. So, I was just thankful, Lord, thank you. Otherwise, agasan ni Jay, guilt feeling na ihahawakan. It's so hard. That's why, in the DTC book natin, in the inner healing, akala niyo very simple ang guilt. Many people are committing suicide, it's because of guilt. Hindi nila mapaglabanan. Amen? And so, I praise the Lord for that opportunity. That's why, we are talking about opportunity. We are talking about opportunity. Maaaring ngayon, wag nating sabihin na, Pastor, marami pa akong time kasi 36 pa lang ako. Who knows? May namamatay na 36. May namamatay na 37. Amen? Huwag natin ipagmalaki ang age natin. Hindi natin ay malakas pa ako, malayo pa. Hindi. Anytime God can take us away. Amen? Hindi natin pwedeng i-extend. In the book of Ecclesiastes, somewhere there, sabi niya, God had determined our days that we cannot extend even a second. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, 2 seconds. Hindi pwede. Kapag sinabing stop, stop. Amen? So, yung opportunity ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid. That's why we need to seek the Lord while He may be found, while na mayroong pagkakataon para tayo po ay magsili sa ating Panginoon. And seeking the Lord is urgent. Urgent.
It's time to seek the Lord really. To seek the Lord is to serve the Lord. To seek the Lord is to abandon our self-will. To seek the Lord is to abandon our hard-headedness. To seek the Lord is to abandon our stubbornness. Amen? Yan po ang kapalitan is the price of seeking the Lord. Ibig sabihin, we will turn away from whatever we are comfortable with na hindi po nakakaaya sa ating Panginoon. Amen? Yan ang nakalagay doon sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Sabi niya, we were talking about opportunity at yan po ang nakasulat, be very careful how you live then, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Sabi niya sa verse 17. Yes, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag tayong maging mangmang, huwag tayong magtanga-tangahan. Amen? We need to really seek to serve the Lord. Kasi what is foolishness in the sight of God? Ano ba yung tinatawag ng Panginoon na foolish? If you are going to see Matthew chapter 7 verse 26, this is the parable of the wise and the foolish builders. Para meron tayong idea kung ano ba ang foolishness sa harap ng ating Panginoon. Ano ba yung standard ng Panginoon sa foolishness? Foolishness is not wala kang pinag-aralan. Foolishness is not having a low IQ. Hindi po. Foolishness is not pagiging no read, no write. Amen? And even katalinuhan, hindi yung pagkakaroon ng mataas na profesyon sa buhay dito sa mundong ito. No! Kung babasahin niyo po dyan sa parable na yan, makikita natin that the wise are those who do the will of God, who hear the word and do the will of God. Kaya kahit walang kang pinag-aralan, wala kang inabot na wala kang medal, wala pang ribbon, minsan yun lang nag-i-intimidate sa atin minsan. Kaya kapag inuutusan tayo na mag-preach, doon ka nga mag-preach or mag-share ka nga, ay hindi kasi nakakulubata silang lahat. Nakakatakot. Sabihin natin, meron tayong kapatid sa Baguio. Hindi ko nasasabihin yung lugar. Nung first time ko na pinag-preach ako doon, nakita ko, nasa front seat siya, naka-Amerikana, naka-kurbata, ang ayos ng gel ng bangs. Sabi ko, ay sus, ang taas na nininervyos ako. So medyo nag-English ako ng konti para medyo makatapat ba. Kasi ay sus, ng projection niya. Sabi ko, high profile naman yata ang mga congregation ng pastor na nag-schedule sa akin dito. Tapos na ganyan, pagkatapos ng service, tinanong ko, Pastor, sino yun? Di ko check. Basit na lang sila. Grabe ba nag-lingling? Grabe ba nag-lingling? O nag-lingling? Unak mo ako? Basit na rin sila. Kaya may bearing ang damit. Yung may bearing ang damit. Amen? Hallelujah! Kaya yan, pero mas grabe ang ginawa niya sa isang pastor natin, inutus-utusan niya. Ito lang ang pastor natin na ito, hindi din niya alam, kaya sunod din siya ng sunod. Pastor, tapos nang nalaman din niya, gano'n ba kung inutus-utusan pa ako? Ayan, nice lang kami. Yan. So everyone who hears these words of mine and do them, practice them, is like a wise man. Amen? Kahit hindi mataas ang pinag-aralan mo, wala kang achievement masyado dito sa mundong ito, but if you are doing the will of God, whatever you hear from the word of the Lord and you practice them, you are wise in the eyes of God. Pero kahit naman patong-patong ang diploma mo, kung lahat naman ng narinig mo lumabas sa kabila, you are foolish. Sabi niya sa verse 26, those who hear the word of God and do not put into practice is like a foolish man. So foolishness in the Lord is
hearing the word of God and not putting them into action. So kung hanggang dungag lang, awanti action, ay, kamangmangan pala sa Panginoon yan. Amen? Kaya piliin natin maging wise. Gawin natin ang mga naririnig natin na katuruan ng ating Panginoon. Amen? Another one. Ano pa ba ang foolishness sa ating Panginoon? In Matthew 25:3 naman. Ito naman yung parable of the 10 virgins. 10 berhen na nire-represent ang population ng lahat ng Kristiyano. That's why dito pumapasok din yung sabi ng Panginoon na laging binabasa ng ating bishop na Matthew 7:21 na hindi lahat ng Kristiyano ay Kristiyanong tunay talaga. Kasi itong 10 virgin na ito, Kristiyano sila. Pero pagdating ng, there was a period of time na kung saan God classified them to be wise and foolish. And those who are wise, ay nagdala sila ng extra oil. Itong mga foolish, the foolish ones took their lamps. Kinuha nila yung lampara nila, pero hindi sila nagbaon ng oil with them. Amen? Para kang kumuha ng, ano ba ang, saan ba natin ikukumpara ito? Kumuha ka ng ballpen, pero hindi ka kumuha ng papel. Sa bagay, pwede mo namang sulatan yung wall. O kaya, ano? Cellphone. O, kumuha ka ng cellphone. Dala mo ang cellphone mo, 1 month ka sa destination mo, hindi ka nagdala ng power bank or charger. Eh, alam mong magtatagal ka doon. Amen? So, 1 week pala, ubos na yung battery mo. Oh, so, foolish ones, those who did not care to bring oil with them. And yung oil po ay isinisimbolo po ang Holy Spirit ng ating Panginoon. Amen? The oil symbolizes the Holy Spirit of God. Yes, because we cannot continue with the ministry without the Holy Spirit. We cannot do anything to please the Lord without the Holy Spirit of God. Because it is only by the Holy Spirit that we become living beings. Amen? We may be living physically, agam-amos tayo, we can move, we can talk. But without the Holy Spirit, we remain dead spiritually. But we praise the Lord dahil nalalaman natin ang mga ito. That's why we have this chance. The Lord, fill me with your Holy Spirit, O God. Lord, pagbabasa, WWPF, ano yun? Word, worship, prayer, fellowship, sacrifice, obedience. Amen? Yan po para makamtan natin yung pagpupuspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Delikado kasi kung walang Espiritu Santo ng Panginoon. Without the Holy Spirit of God, no matter how long you are in the ministry or in the church, kahit ang dami pong mupang pinasyalan na simbahan, if without the Holy Spirit of God, we do not belong to God. Let's see Romans 8:9. Romans 8:9, napakalinaw ng sinasabi ng salita ng Panginoon. And sabi na dito, you however are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. And this last sentence, sabi niya, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. You see? Kung wala tayo ng Holy Spirit ng Panginoon, we do not belong to Christ. And if we do not belong to Christ, we do not belong to heaven. So, ay namin nga rin tayo magbilong. Kaduduwa lang mo, timabalin. Impyerno di maysa. Impyerno at langit lang po, mga kaibigan, ang destinasyon ng tao. So, yan po, pinagpipili tayo ng Panginoon. Either we belong to Christ or we belong to the kingdom of the devil. So yan, those who do not seek to be filled with the Holy Spirit of God are foolish in the sight of the Lord. Amen? Another thing, ano pa ba ang foolishness sa ating Panginoon para makarelate pa tayo? So that we will also be warned, kasi akala natin wise tayo, pero hindi pala, may mga foolish pala tayo. It's because may mga bagay sa ating buhay na hindi natin nakikita, pero salamat sa Panginoon, nakikita natin ngayon, nababasa natin. In Luke chapter 12 verse 20, Luke chapter 12 verse 20, ito naman yung parable of the rich fool, na kung saan itong mayaman na tao, meron na siyang granary, meron na siyang kamalig na punong-puno, hindi pa niya na-consume, pero umani na naman siya. Meron na naman siyang dumating na bagong ani. Usually, di ba, kung ikaw sana,
dahil marami ka namang inaani, uy, panawag ka dito yan kagaya sa Pilipinas, nung umuwi, dahil sa marami tayong mga church buildings na sinusuportahan, mga local churches na sinusuportahan, kagaya ng nabanggit ni Pastor Gwen kahapon, that kailangan mag-let go kami ng mga wardrobes. We need to sort out our wardrobes. Alam niyo, nung umuwi ako, may hope pa rin naman ako na, papayat ako. Kaya yung mga damit ko na medyo maliliit, hindi, may susuot ko to. Pero parang umaabot na ng ilang walang nangyayari, kaya, let go it din. Naiwag-wag Yan, so na-let go, ano yung tawag natin, garage sale for a cause. Para sa fund ng mga local churches natin. And so, yun yung mindset dapat natin. Kapag when things come, we need to let go of the old things. I-dispose natin para hindi mag-expire. Kasi sayang, kagaya ng mga vitamins minsan, nag-expire. Saan doon tayo nakita ka nag-expire? Diba? Sayang. Kung man ay ipadawat, one day before nga nag-expire. Diba? Ganun tayo na. Nag-pipas na tayo na nag-pipas. Sayang! Kasasayang! Kaya itong rich fool na ito, yan, umami na naman siya, pero hindi ganun yung mindset niya. Sabi niya, gagawa ako ng mas malaki pang kamalig at doon ko ilalagay. And I will drink, and I will eat, and I'll be merry. Sabi niya ganun. Pero ano ang sabi ng Panginoon? But God said to him, you fool, umaag ka, mangmang ka, sabi ng Panginoon. This very night, I will take your life. Sino ang makikinabang sa pinaghirapan mo? Yun ang mahirap. Kayod dito, kayod doon. Nagpatayo ka ng bahay, iba ang nakatira. Wow! Bumili ka ng sasakyan from Hong Kong with love, iba ang nagdadrive. Wow! Diba? Diba nakakaskas ang? Tapos nung umuwi ka, ikaw bang stranger sa sarili mong bahay? Wow na talaga. Kaya sabi ng Panginoon, you fool! Sabi na dito sa foolish person. Bakit? Madamot siya. That's why you see, if you are going to read the preceding verses before that, sabi niya, be careful with the spirit of greed, greediness. Mag-ingat kayo at huwag kayong maging sakim. Kasi, tsaka niya itinuloy ang kwento na may isang mayaman na instead na ipamigay niya yung mga blessing niya noon, inipon na lang at inipon. Paano yan? Kung mamamatay na siya, di ba ang nag-enjoy sa kanyang pinaghirapan. So, foolishness in the sight of God, those people who store treasures on earth. Amen? Kaya yan ang sabi ng Panginoon, do not lay treasures on earth where moth and thieves and rust. Sisirain ng anay, nanakawin ng mga tao, but be rich in the kingdom of God. Amen? Let us use the treasure that God has given us to bring souls into the kingdom. Sabi ng Panginoon, use your worldly wealth o sa kinabaknang mo. Make uray mo kung noong unbeliever ka, ayaw mo ng birthday party. Ngayon, sige, mag-party tayo. Para i-invite mo ang mga kapitbahay mo na hindi nakakakilala, and then you share the word of God to them. Amen? Use your worldly wealth. Pero sabi niya, kahit mawala man yan, yung pera mo na yan, you will be welcome into the eternal dwelling of God. Hallelujah! Yun ang kapalit. Sasabihin ni Lord sa'yo, well done! Kahit wala kang pera, may yaman ka. Hallelujah! Amen? Mayaman tayo. Amen. Ano gawin ngayon kita? Anak ko may makagatang. Mayaman na ibang baga. It's not the material things that will define if you are rich or not. It is how you spend your life here on earth. Are you becoming a blessing? Uray mawal mo tati ko kwarta, uray minimum tisawad mo. But people come to you and say, thank you for the encouragement. Thank you for your smile. Dahil ako nang lulumo, pero minitian mo ako. Ay, nabuhayan ako ng loob. Kaya huwag mong ipagkait ang smile mo. Han, trabaho tayo assurate data. Han, trabaho tayo amin. Amen? Walang inasyaretan doon. Sa kaharian ng
ushers that will smile. It should be all of us. Because we bear the glory of the Lord. Apining apo Diyos, nakasimamot ba? Hindi. The Lord is telling us, come. Come into the presence of the Lord. Come, you who are weary. Come, you who are sick. Come. Take the rest. Take your rest in my arms, in my presence. Amen? So yan po. Those who store treasures on earth, ibig sabihin, pinapanguna nila ang kayamanan kaysa yung pagsisilbi sa ating Panginoon. They are foolish in the sight of the Lord. Another thing, Jeremiah 10:8. Jeremiah 10:8. Ano pa? Sino pa ang foolish in the sight of the Lord? They are all senseless and foolish. They are taught by worthless wooden idols. If we are going to read the preceding verses of this, yung mga tao naging idolaters. Nagkaroon sila ng mga idols sa kanilang mga buhay. Imbis na ang Panginoon ang kanilang papurihan. Ay, ang dami na nilang pinapapurihan mga Diyos-Diyosan. That's why Jeremiah, through the prophet Jeremiah, sabi niya, these are foolish people. That's why you see, when we become idolaters, when we will have idols in our lives, alam nyo, ang idols, it's not necessary na may ribulto ka sa bahay, or meron kang ribulto na hinahawakan, or anything. Anyone or anything that takes the place of God in your life becomes an idol. Kahit pera can become an idol. Asawa mo can become an idol. Family mo can become an idol if they are the ones controlling you. Amen? Pero kung sinusunod natin ang Panginoon, oh, God is our Master. Amen? So we need to seek the Lord. At sabi niya sa Amos chapter 5 verse 4, ano ang sabi niya dyan? Amos 5:4. This is what the Lord says to Israel, seek me and live. Yes. We need to seek the Lord. We need to return to the Lord. And seeking the Lord is forsaking evil. Amen? Hating evil. To seeking good, not evil. Yan ang sabi niya sa Amos 5:14 to 15. Okay? Seek the Lord and live. Magsilbi tayo sa Panginoon. Sumuko tayo sa Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And to seek the Lord is to seek good, not evil. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, tayo na Kristiyano na ngayon, it doesn't apply yung tooth for tooth. Eye for an eye. Hindi na i-apply yan. That's why we praise the Lord in Kalinga. Oh, hallelujah. Ang dami nating churches doon. That's why yung practice na yan, wala na, nag-fade na, meron mang nagpa-practice, pero hindi na ganun kagaya ng dati. Amen? Because of the word of the Lord. So sabi na dito, seeking God is seeking good, not evil. Forsaking or hating evil. Yan po ang ibig sabihin ng pagsunod natin o pagsuko natin sa ating Panginoon. Okay. In Luke chapter 14, is a parable of the great banquet na kung saan makikita natin dito na merong prepare ang isang master, ang isang host na wedding banquet at nag-imbita siya. Nag-imbita siya ng mga tao. Nung kinalat nila yung invitation, oh yes, pupunta ako. Pero nung dumating yung araw, sabi ng master, pumunta ka na, tawagin mo na yung mga na-imbita at nakahanda na ang lahat ng pagkain. Sabi na doon. Tapos nung pumunta yung alagad ng Panginoon, wala. Sabi ng una, if we are going to read Luke 14:24. Luke 14:24, sabi niya doon, yung unang naimbita, nagdahilan. Sabi niya, sorry, meron akong kabibiling field. I tell you, not 1:14. 14:18 to 20. Okay, yung una, nagdahilan siya. Sabi na, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Sorry, hindi pala ako pupunta sa handaan kasi kabibili ko lang ng talon. Okay, kailangan kong puntahan. Pumunta naman yung alaga doon sa ikalawang bahay na naimbita. Ano ang sabi naman ng ikalawa? Sorry, I just bought 5 yoke of oxen. Kabibili ko lang ng mga baka. I need to
kakasal ko lang. Hindi ako pwedeng pumunta. Kung papansinin ninyo, yung mga rason ng mga naimbitang ito ay rason ng mundo. Amen? It's more of the things of the world. Even yung kasal ngayon, that's why umabot kami sa ganitong edad kasi imagine, yun at yun na lang ang naririnig mo every preaching na marriage is not a priority. Jesus did not get married. Laging sinasabi ni Bishop Moses. Kaya parang kung magkakasal ka ba is parang kaaway mo ang mundo. Kaya sabi ni Bishop Rachel, ang magpapalit ng status mo, mumulta. Kung wala kang pambayad sa multa mo, huwag ka nang magpalit ng status. Amen? So I just got married and you know, this time, yun yung nangyayari ngayon. May mga tao na, ay, kung nakagkasal pastor na, di ba kita namati, di ba kita awis sa church. Ang nangyayari, sudah tinaawis. Ngayon mo at church. So yan, kung hindi rin lang naman, anong tawag nito, kalooban ng Panginoon, wag! Amen? Wag! You wait for the timing of the Lord. Sabi ni Paul, kung pwede sana, wag na tayong mag-asawa. Gamot ni Pastor, mag-iraraman. Wag na! Pero kung magkakasala ka, sige! Pwede! Hindi naman kasalanan. But, you see to it that he is from the family of God. Ibig sabihin, nakakakilala din sa Panginoon. Kasi kadalasan by experience sa mga nakakonsilan natin, marami nabibilog na they are so on fire and zealous in serving the Lord that when they get married, wala na, nowhere to be found. We praise the Lord for these people na nandito pa rin kahit na yung asawa nila ay, they can testify also. They testify na, ay na, nagdunod ako makingdakala kayo, pastora, inibos na magtingipon ko, binawasan na mag-jay kustiso. Pero huli na ang lahat, tali ka na. What you can do now is just to pray for your other half to come to know the Lord. Kaya habang hindi pa tayo nandoon, pray, seek the guidance of the Lord. Seek the Lord. Lord, nag-asawa ko kami nakabaybayan ka. Nag-asawa namin, kabatch ko. Ay, ito kagabi, nago tayo. Umuwi ka, ay mag-forward ka, ay wala, tampulan ka ng tukso doon. Pero kung dito ka lang, madami tayo, hindi ko. Amen? There are three kinds of eunuch. Eunuch by birth, eunuch caused by others, and eunuch by choice. Ewan ko, ABC kami. All of the above. By choice. Ang kami nga pangit. But we chose to stay eunuch. Amen. Pero kay Pastor Rodom sabi niya, there is hope, sister. Ay, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ako na so habang may buhay, may pag-asa. But you see, ito yung mga naging reason nila, which belongs to the flesh. You see, the concerns of the flesh, the likes of the flesh, becomes a hindrance para magampanan natin yung pagtawag ng Panginoon. You know, the Jews, actually ang ano dito is, the Jews, the Jewish people, yung mga Hudyo, they are the people really chosen by God. But because they rejected Jesus, the invitation for the salvation has come to the Gentiles. Kaya inabot na tayo all over the corner of this world na ay umabot na ang Ebanghelyo ng Panginoon. But it can also be in our spiritual status na huwag tayong magmalaki, hindi tayo porque Kristiyano tayo, ay sigurado na akong naligtas na ako, pastora. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Kasi sabi niya, even if you are invited, if the time of the banquet ay meron kang rason that will disqualify you, and then wala. Kasi ang last na sabi ng Panginoon in verse 24, dahil ni-reject nila yung mga inimbita ng Panginoon, they rejected the word of the Lord. Sabi ng Panginoon, I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Ibig sabihin, lahat ng mga inimbita, kahit Kristiyano tayo, kahit nakarinig tayo, if we reject Him when He comes, if you reject
Him and His Word will get a taste. We will not get a taste of the banquet in heaven. Amen? Yan ang punishment. So yan din po ang warning ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That's why, wag nating hayaan na magka-famine tayo spiritually. Wag nating hayaan na maabot natin yung pinaka-dry na season ng ating buhay. Once na nakikita mo na parang bumababa na ang level ng spirituality mo, rise up. Rise up. Build your walls again. Amen? By the power of the Lord. Come again. Kneel down again. Hindi, God is not madamot, hindi po madamot ang Panginoon. Once na nakita niya na sincere ka, coming to Him in humility, God will heal you. God will hold you up. Amen? Yan po ang pangako ng ating Panginoon sa atin. That's why, you see, sabi ng Panginoon dun sa servant, dahil ayaw ng mga inaimbita na pumunta, sige, pumunta ka na lang sa lahat ng lugar, sa mga kalsada, sa mga iskinita, dalhin mo ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga lumpo, ang mga tao na outcast ng lipunan, sila na lang ang tawagin mo. That's why you see, seeking the Lord is also sharing Jesus to other people. This is the mandate na laging pinapangod ng ating bishop. Ito yung laging sinasabi ng ating mahal na bishop na gagawin natin to share Jesus to other people. Kaya double time tayo. And we praise the Lord for your life. Pagod na pagod kayo sa mga employment ninyo, but you see, God will never forsake your sacrifices. Alam niya, napuyat kayo, nagplansya kayo, naglinis kayo. And yet, paglabas ninyo sa mga employment ninyo, diretso pa kayo kung saan park, kung saan mga outreaches na pupuntahan para mag-evangelize lamang. God will always remember the sacrifice of each one. Don't give up. Amen? Kung nakikita mo, bakit ang tamad-tamad ni sister, ako lang ang masipag, hayaan mo. Yung kasipagan mo, it will be credited to you. God is just. Hindi kagaya ng tao na pwedeng mamin lang na kunwari, upo-upo yung isa, tapos yung isa ang masipag, tapos nung dumating yung amo, siya yun na yung nagpunas, tapos siya yung idayaw-dayaw, siya yung na-appreciate. But God is never blind. Alam niya kung sino talaga yung gumagawa. And blessed are those whom the Master finds doing when He comes. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga spiritual na buhay. Huwag nating hayaan na tayo po ay magkaroon ng famine. Amen? Let us appreciate and let us honor and let us value every time na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung opportunity mo, wala po yan sa iba. We are a steward of the time given to us. Sisingilin ng Panginoon niya. Sasabihin niya, binigyan kita ng 3 day off. Bakit isa lang ang ginugugol mo sa pagsisilbi? Nasaan yung 2 araw? Binibigyan kita ng 24 hours na day off. Bakit half day lang ang ginugugol mo sa akin? Kasi mag-part-time ako, Lord, para mas marami pa akong kita. Mamamagots yan. Yun yung Israelites, binilin ng Panginoon si Moses, tell the Israelites na mag-gather sila ng enough lamang sa araw na yun. But you know, yung tao kasi, basta abda, sige day. Akala nila, tinago nila. Nung binuksan nila ng maggots, ang maggots na nasira, na spoil, na bangles, so useless, hindi rin nila nakain. Amen? Ganun din spiritually, mga kapatid. Akala nyo nagpa-part-time tayo, mas lalaki ang ating mga kita. No, hindi nyo napapansin na mamagots yan. There is a testimony of a sister, last week. Nag-part-time siya. Part-time ng part-time para pag-college ng anak niya. Akala niya nag-aaral yung anak niya. For 4 years, wow, yan, tapos na. Hindi ako nag-church, hindi ako nag-silbi, dahil nag-part-time ako lang nag-part-time para makatapos ang anak ko. Only to find out na yung anak na ay hindi pala nag-aaral. Buntis na pala. You see? So, hindi yung kakayahan mo ang magbibigay ng success sa anak mo o sa pamilya mo. The little that we have, when we put it into the Master's hand, will become great. Amen.
If God can multiply the 2 fish and 5 loaves, God can multiply whatever you put in His hand for the provision of your family. Amen? Hallelujah. So ito lamang po mga kapatid ang ating lesson this afternoon. Sana po hindi natin abutin yung famine, dreadful famine na sinasabi ng Panginoon dahil lang sa katikasan ng ating mga ulo, because let us seek the Lord while He may be found. Amen? So let us pray before I give back to the MC. Father, we thank you so much for this time, Lord, na aming napakinggan at napaalalahanan po kami muli ng yung mga banal na salita, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya na mamuhay ng tama na wala ka po sa aming mga buhay, O God. That's why, Lord, continue to speak to your people, whatever things pa po na hindi po na-explain ng maigi, Panginoon, or kung kulang man po, I pray that speak to them, minister to them as they open their Bibles, as they listen to your word, as they meditate, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa kanila. Continue to bless your people, O God, and continue to put in our hearts that fear of the Lord so that we will continue to seek you even in times, Lord, na parang we are down, even in times na walang-wala kami, Panginoon. All the more po sana that we will cling upon you, O God. Father, we thank you so much. Bless now your people, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, and binabalik ko po sa natin.